Hindi na matiis ni Lando ang ginagawang pang-aapi ng mga Hapon sa kanyang pamilya at mga kabaryo. Kailangan na niyang gumawa ng desisyon at iyon ay ang umakyat sa bundok upang sumapi sa hukbong bayan laban sa mga Hapon. Hindi siya nagpaalam sa kanyang ina dahil tiyak na hindi ito papayag. Dadaanin siya nito sa iyak at pagpapaawa. Kaya tahimik siyang pumuslit upang patungong bundok ng gabing iyon. Hindi na siya nasorpresa nang makitang marami siyang kakilala na umanib sa hukbalahap dahil maraming nais na labanan ang mga Hapon sa pananakop lalo na at walang awa ang mga ito kung pamatay ng kanilang mga anak. Hindi malimot ng kanyang isip kung paano ginahasa at pinatay ang kanyang kapatid sa mismong harapan niya. Wala man lang siyang magawa para depensahan ito. Dahil nakagapo siya at puro pasa na rin. Halos wala na siyang lakas na mga panahong iyon dahil sa pambobogbog ng mga Hapon sa kanya. Malas lang ng mga Hapon na iyon dahil binuhay pa siya. Hahanapin niya ang mga mukhang iyon na gumahasa sa kanyang kapatid at ang mga nambugbog sa kanya. Hindi siya titigil at hindi siya matatahimik hanggat hindi niya makakamit ang hustisya. Sa kamay niya magbabayad ang mga ito. Unang gabi pa lang niya sa bundok, napasabak na agad siya sa gera. Nanginginig at pinagpapawisan siya ng malamig sa unang hawak niya ng baril. Hindi niya akalaing sa pagiging positibo ng kanyang isipan sa pagiganti, ay takot pa rin siyang makapatay ng kalaban. Idagdag pa ang halos pag-ulan ng bala sa kanyang paligid. Dahil madilim ang paligid, ay parang mga fireworks kung titignan ang mga nagsasabayang palitan ng bala. Lando, iputok mo na. Tulungan mo kami. Utos sa kanya ng kasama niyang kanina pa nakatingin sa kanyang nangangatog ang katawan at mga kamay. Alam nito ang kanyang nararamdaman dahil ganito rin ito noong unang sabak nito sa giyera. Kaunti lang ang kanilang mga bala, kaya limitado ang kanilang pagpapaputok ng mga baril. May baon din sila mga itak sakaling maubusan ng bala. Hindi ko kaya, Kuya Herme. Hindi ko kayang pumatay. Anya, Kayanin mo, Lando. Kung hindi tayo ang mamamatay, uubusin tayo ng mga dayuhang iyan. Kung magiging duwag lang tayo. napapikit siya ng kanyang mga mata habang nagkukubli sa likod ng malaking puno. Pinunasan niya ang butil-butil niyang pawis at humugot ng malalim na hininga. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay bumungad ang isang babae na may mahabang buhok at mahabang damit na kulay puti. Sa pag-aalala niya ay agad niya itong nalapitan at tinutusan na magkubli at baka matamaan ito ng bala. Naiwan siyang mag-isa sa bandang iyon dahil umabante na ang kanyang mga kasamahan. Hindi niya sukat akalaing may babae ring namuntok upang umanib sa hukbalahap. Gayong ang pagkakaalam niya ay mga lalaki lang ang landoon. Binibini, hindi ka dapat nandito. Delikado ang buhay mo. Saway niya. Tahimik lang itong tumingin sa kanya. Halatang malungkot ngunit hindi ito nagsasalita. May atraso rin ba sa pamilya mo ang mga halimaw na mga dayuhang iyan? Tanong niya. Hindi pa rin ito nagsasalita. Bagkus ay may inaabot itong isang bagay. Eto, gamitin mo. Dahil ililigtas ka nito sa kapahamakan. Wika nito. Wala sa sariling tinanggap niya iyon. Ramdam niyang kapaki-pakinabang sa kanya ang bagay na iyon. Isang liberitang itim kaya nagtaka siya kung bakit siya binigyan ito.
At paano naman siya iligtas mula sa kapahamakan kung hindi naman niya alam kung paano gamitin? Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Walang silbi lang dahil hindi naman ako marunong magbasa. Wala akong pinag-aralan. Hindi nga ako nakatungtong kahit grade 1. Pareklamo niya. Ang liberetang iyan din mismo ang magbibigay ng karunungan. Kaya hindi mo dapat alalahanin kung hindi ka marunong magbasa. Hindi rin naman alpabeto ang nakaukit sa liberetang iyan. Sagot ang diwata. Maaari ba kitang makilala, Binibini? Mapasalamatan man lang kita ng formal. Sa totoo lang, hindi dapat ako magpakilala pa. Ngunit dahil may tiwala ako sa iyo, ay pwede na siguro. Ako si Tiana, isang diwatang tagapangalaga ng kagubatang ito. Ngunit nalapastangan na ng mga dayuhan na walang ibang ginawa kundi ang magsunog ng mga kagubatan. Kaya kailangan na silang lipulin. Kasama niyo kami mga taga-kabilang mundo sa pakikipagdigma. Nabuhaya ng loob si Lando nang marinig iyon mula sa mahiwagang babae. Imbis na kilibutan ay tila ba, isa pa itong biyaya sa kanilang mga mamamayang kulang rin sa kasanayan sa pakikipag-away. Lalo na at simpleng mamamayan lang naman talaga sila. Napilitan lamang sila mga ordinaryong tao na makipaglaban sa mga kaaway dahil wala na silang pagpipilian pa. At paghawak nga ng baril ay hindi pa sila sanay. Diretsong kalabit na ng gatilyo nang walang pagsasanay. Nang muling magpaula ng bala ang mga kalaban, ay agad gumapang muli si Lando. Ngunit sinaway siya ng diwata. Bumangon ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang magtago dahil protektado ka ng libretang hawak mo. Hanggat nasa sayo ang bagay na iyan, ay hindi ka mapapahamak dahil iyan ang iyong panangga sa lahat ng kapahamakan. Maingat siyang bumangon at tumayo habang hawak ang baril na isang putok lang. Hindi niya alam kung bakit parang nag-iinit ang buo niyang katawan. Lumakas bigla ang kanyang kalooban at walang pag-alinlangang kinalabit ang gatilyo ng baril. Hindi niya alam kung bakit ang kaninang takot sa kalaban ay pinalitan ng galit. Wala nang sumagip ang iba sa kanyang isipan kundi ang ubusin ang mga kalaban upang wala nang mamimerwisyo pa. Bawat kalaban na kanyang makita o makasalubong ay agad niyang pinagbabaril hanggang sa maubusan siya ng bala. Hindi siya tumigil hanggang sa maubusan siya ng bala. Hinanap pa niya ang kuta ng mga ito. Sinundan niya ang isang sasakyan na may sakay na ilang sundalo ng kalaban. Nagsimula ng lumakas ang kanyang loob, kaya tuloy ang kanyang pagganti sa mga ito. Wala siyang baril dahil ubos na ang bala nito, ngunit sukbid ng kanyang bewang ang kanyang matalim na itak na noon ay parang depensa lang laban sa mga aswang. Ngayon ay magiging sandata na ito na pamatay sa mga banyagang naisakupin ang buong bansa. Nakasilid sa bulsa ng kanyang polo sa bandang dibdib ang libretang bigay ng diwata. Buo ang tiwala niyang maging katulong niya ang bagay na ito laban sa mga kaaway. Nang magkapasok sa loob ng kuta ang sasakyan ng mga dayuhan, ay nagkubli muna siya sa isang puno. Maraming mga sundalong parot pa rito, kaya hindi niya alam kung paano umpisahan ang pagpatay sa mga ito. Narinig niya ang boses ng isang babaeng tila humihingi ng tulong. Hindi niya alam kung paano niya iyon iligtas. Kung hindi siya nagkakamali, ay ginahasa na naman iyon ng isang Hapon na may mataas na posisyon. Muli niyang naalala ang pinagdadaanan ng kanyang kapatid sa kamay ng mga ito. Mas lalong tumindi ang kanyang galit. Nagulat siya na may 2 sundalong Hapon ang dadaan sa kanyang likuran.
Langanin na para magtago dahil nakatingin ang isa sa kanya. Akala niya ay katapusan na niya. Ngunit tila wala man lang reaksyon sa mukha nito na may nakitang kalaban. Binunot niya ang itak mula sa kaluban upang maging depensa sakaling nagkukunwari lang itong kaharap na kalaban na hindi siya nakita. Ngunit wala pa ring reaksyon ito at tila walang mga pakialam ang dalawa nang bunutin niya ang itak. Nakumpirma niyang hindi nga siya nakakita ng mga ito. Sa isip niya ay malamang may kinalaman ang libretang nakadikit sa kanyang katawan sa pagiging invisible niya. Parang gusto na niyang pagtatagain ang mga ito. Ngunit maraming sundalong Hapon ang nasa tapat at makikita ang mga ito sakaling aatake siya. Kaya isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Iyon ay ang sumunod sa mga ito na papasok sa loob ng kuta. Kalmado siyang nakabuntot sa dalawa na seryosong nag-uusap at hindi man lang niya maintindihan. May nakasalubong silang isang grupo na mga sundalong Hapon. Kinabahan siya dahil marami at mga armado ang mga ito. Ngunit katulad ng dalawa, ay hindi pa rin siya makikita ng mga ito. Mas lalong lumakas ang kanyang loob. Buo na ang tiwala niyang hindi na mga itong pansin ang presensya niya. Naging invisible siya sa tulong ng libretang bigay sa kanya ng diwata. Mabilis niyang pinasok ang isang kubo kung saan may isang babaeng bihag na nakagapo sa isang sulok. Sino ka? Tulungan mo ko. Parang awa mo na. Hiling nito habang umiiyak. Ako si Lando, kaya nga ako nandito. Tahimik ka lang. Ako ang bahala sa iyo. Itatakas kita sa impyernong lugar na ito. Salamat, Lando. Ako si Shirley. Salamat. Tanawin kong malaking utang na loob ang lahat ng ito. Hindi mo na kailangan gawin yan. Ito ang misyon ko. Ang mailigtas kayo sa mga kamay ng mga abusadong dayuhan. Wika niya. Pagkatapos kalaga ng dalaga, ay sinilip muna niya ang labas. Nang masigurong malayo ang mga banyaga mula sa kinaroroonan ay mabilis siyang inakay pababa ang dalaga. Agad niyang dinala ito sa likod kung saan ay masukal at maraming punong ligaw na saging. Nagtago ka dito at kukunin ko lang ang ibang bihag na nakagapos din sa ibang mga kubo. Huwag kang umalis dito nang hindi ka mahuli. Bili niya kay Shirley. Oo, Lando. Hintayin ko ang pagbabalik mo. Sagot nito. Nagmamadali siyang bumalik at kagaya ni Shirley, ay itinakas niya ang iba pa. Abala sa inuman ang mga dayuhan, kaya hindi na mga ito naisipan ang mga bihag. Tagumpay na naitakas ni Lando ang lahat ng mga babaeng bihag. Dilala niya ito sa kanilang kuta. Malalim na ang gabi kaya alanganin ang ihatid niya ang mga ito sa kanilang tirahan. Nagulat pa ang kanyang mga kasamahan pagdating niya na maraming kababaihan siyang kasama. Nagulat pa ang ibang ama dahil anak nila ang ilan sa mga dalagang kasama ni Lando. Paano mo sila na iligtas sa kamay ng mga sundalong Hapon, Lando? Buti hindi kayo napahamak. Tanong ni Mang Paeng na sobrang tuwang niyakap ang dalagang anak na isa sa mga nailigtas ni Lando. Mukhang may kakaiba sa iyo, Lando. Magandang bagay ang may dalagang lihim na karunungan. Makakatulong sa ating hukbo. Saad ni Mang Emilio na isang albularyo at may angking mutya ng pangil ng kidlat. Salamat sa isang nilalang na nagbigay nito sa akin. Saad niya. Mukhang pinagkalooban ka ng isang diwata. Kung ganun ay magsanib sa tayo, Lando. Si paring Hernana may dalang mutya ng ipo-ipo. Ako at ang aking mutya, pangil ng kidlat. At ang iyo ay isang libreta na naglalaman ng maraming karunungan at kapangyarihan. Matatalo natin ang mga iyon.
Magtiwala tayo sa ating taglay na karunungan, nabigay ng kalikasan at iba pang nilalang. Litanya ni Mang Pahing. Mas tumibay ang loob ni Lando. Mas naging mabangis pa siya at nais nang sugurin ang mga kalaban. Ngunit kailangan nilang pagplanuhan pa ang lahat. Mas marami pa rin ang kalaban at mas maraming baril ang mga ito. Ang sa kalaban ay pumuputok, samantalang sa kanila ay mga itak at punyal. Kaya lamang pa rin ang angking sandata ng mga ito. Marami sa kanilang kasamaan ang walang taglay na lihim ng karunungan. Kaya kailangan nilang isalang-alang ang kaligtasan ng mga ito. Hindi naman nila maipangako na kaya nilang depensahan ang lahat ng kanilang mga kasamahan. Kinabukasan, bukang liwayway pa lang ay kanya-kanyang ruta na sila para maihatid sa kani-kanilang bahay ang mga dalagang bihag. Ngunit halos lahat ay ayaw mo nang umalis sa kuta dahil natatakot na baka babalikan sila at kuning muli at gawing parausan. Kaya ang iba ay nagsasanay para sa pakikipaglaban. Kasama si Shirley dahil gusto nito maipaghiganti ang sarili. Dahil sa ginagawang pambababoy ng mga dayuhan dito. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Shirley? Baka hindi mo kakayanin. Paniniguro ni Lando. Babae ito, kaya alam niyang wala itong sapat na potensyal para lumaban. Kung nakaya ko ang pagmamaltrato nila sa akin, ito pa kaya na may pagkakataon na akong ipaghiganti ang aking sarili? Tumangulang si Lando sa naging sagot ng dalaga. Baka sa rin sa mukha nito ang nadaramang sakit dahil sa naranasang pang-aabuso ng mga dayuhan. Nasa likod siya ng dalaga. Hindi niya ito pababayaan. Kasama siya nito sa nais nitong paghiganti. Hindi rin siya titigil hanggat hindi mabigyan ng hustisya ang namatay ng kanyang kapatid. Nang araw din na yon, sinalakay sila ng mga kalaban sa mismong kuta nila. Lando, palapit na ang sasakyan ng mga kalaban. Natuntunan nila ang ating kuta. Imporma ni Mang Herme. Isa rin sa mga kasamahang hukbo. Mang Herme, si Mang Paing at si Mang Hernan. Tanong niya. Pasulong na para salubungin ang kalaban. Ganun ba? Kung gayon ay dito na muna kayo, Shirley. Hindi sila dapat makalapit sa ating kuta. Paalam niya sa dalaga. Hindi, Lando, sasama ako sa iyo. Bigyan niyo ako ng armas. Nagulat siya sa tapang na angkin nito. Ngunit hindi nito alam kung paano gamitin ang baril. Kaya hindi nito kailangang ipain sa panganib ang sarili. Inambinsin na ito hanggang sa mapapayag. Tsaka lang siya umalis nang mapatahan niya ang galit nito. Gusto na nitong pumatay ng kalaban. Makaganti man lang sa pambababoy ng mga ito sa kanya. Darating din ang araw na iyan, Shirley. Hindi muna ngayon. Huwag kang padalos-dalos. Aniya. Nauna na rin umalis si Mang Herme. Siya na lang ang mag-isang naiwan dahil sa pangungumbinsi niya sa dalaga. Habang mabilis ang mga hakbang patungo kung saan nagpapalitan ng mga putok, ay biglang sumulpot sa kanyang harapan si Diwatang Tiana. Diwatang Tiana, bakit? May problema ba? Tanong niya rito. Lando, nais kong balaan ka na bawal ang pagbibisyo at paggamit ng babae kung hindi pa kayo kasal. Mawawala sa iyo ang kapangyarihan ng liberetang itim. Kaya ingatan mong huwag makagawa ng masama. Kung ayaw mo na mawala sa iyo ang isang bagay na makakatulong sa pagsalba at pagprotekta ng buhay mo at ng ilang kasamahan mo. Maaari ka namang magkaroon ng isang babae. Ngunit kailangan mo muna siyang iharap sa altar ng simbahan, berhin at dalisay. Mahabang litanya ng diwata. Nakuha niya ang ibig sabihin nito.
Ngunit paanong berhen at dalisay kung si Shirley ang kanyang minahal? Binaboy na ito ng ilang beses ng mga dayuhan. Gusto niyang itanong dito sa Diwata, ngunit nahihiya siya. Nabasa ng Diwata ang kanyang utak, kaya ito na ang nagsabi. Ibig kong sabihin ay, hindi mo muna pwedeng galawin kung wala pang basbas ng simbahan. Ngumiti si Lando. Wala rin naman siyang balak na gawin ang bagay na iyon. Sige Lando, papalapit na ang mga kalaban. Huwag kang mag-alala. Kasama ako sa labang ito. Nito. Salamat Diwatang Tiana. Sambit niya at mabilis nang tinungo ang mga kasamahan. Si Paeng at Hernan agad ang kanyang nakita. Ang mga ito ang nangunguna pa rin sa pagkikipaglaban. Nung wala pa siyang hawak na anting-anting, hindi niya nakikita ang pagkakaiba ng dalawa sa mga kasamang nagsikubli habang pinaputukan ang mga dayuhan. Ang dalawa ay walang takot. Hindi na kailangan ng panangga dahil hindi rin ang mga ito natatabla ng bala kagaya niya. Hindi niya ito napansin noong unang sabak niya sa gera na kasama ang mga ito. Bukod sa madilim ay masyadong nakatuon ang kanyang isipan sa takot at nerbiyos. Sa pagkakataong ito, kitang-kita niya ang bagsik at bilis ng mga kilos ng dalawa. Tumatagos lahat ng mga bala sa katawan ng dalawa. Kasing bilis din ang mga kilos nito sa isang kidlat at ipo-ipo. Nasiyahan siyang isipin na kaya nilang talunin ang mga kalaban dahil sa taglay nilang lihim na karunungan. Naisipan niyang yayain ang dalawa na suungin ang pinagkukublihan ng mga kalaban. Hindi nila kailangan ng bala. Kaunti lang ang kanilang kargang bala. Kaya ipapaubaya na lamang ito sa mga kasamang normal ang pagkikipaglaban. Umayag naman ang dalawa, kaya sinugod na nila ang kinaroroonan ng mga kalaban. Gamit ang itaka isa-isang pinaslang ang mga banyagang mapang-api at hindi makatarungan. Wala ang mga itong nais kundi ang sakupin at abusuhin ang mga Pilipinong walang kalaban-laban pagdating sa makabagong kagamitan para sa pagkikipaglaban. Isa nga po nang lumapit sa kanya at ilang bala ng bitbit nitong armas ang naiputok nito sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito tumatalab. Tila siya isang bakal at nagbabagal lamang. Ang balang tumatalsik kung saan matapos tumama sa kanyang dibdib. Sige, ubusin mo ang mga bala ng baril na iyan sa katawan ko. Pagkatapos mo ay ako naman. Hindi nga tumigil ang hapon sa pagbabaril sa kanya. Butas-butas ang kanyang harapang damit. At kita niya ang takot sa mga mata ng kalaban. Tapos ka na, ako naman. Dahil may hahanapin pa akong kasamahan ko para pugutan ng ulo. Galit na wika niya. Nais tumakas ng banyaga, ngunit mabilis na rin niyang nahawakan ang kwelyo ng suot nitong uniforme. Pagkatapos kitang pagbigyan, tatakas ka ngayon. Hindi maaari. Kailangan makaganti din ako. Wika niya at walang alinlangang tinaga ito sa leeg. Pagkatapos ay tinusok ang mahabang itak mula sa likod, tago sa dibdib nito. Agad niyang binunot at iniwang walang buhay ang kalaban. Sumugod pa siya sa karamihan at hinanap ang mukha ng banyagang gumahasa sa kanyang kapatid. Ngunit hindi niya mahanap ang mukha nito. Nag-iinit ang kanyang katawan. Puno ng galit ang kanyang dibdib. Lumakas ang kanyang loob dahil sa libreta na taglay ang maraming kapangyarihan. Muli siyang pinaulanan ng bala, maging si Mang Paeng at Mang Hernan. Ay nakita niya kung paano pinapaulanan ng bala ng mga kalaban. Ngunit nananatiling nakatayo ang mga ito at nakipaglaban. Samantalang ang kanilang mga kasamahan
ay kanya-kanyang kubli sa mga malalaking puno at mga bato. Malaking bagay ang pagkakaroon nila ng lihim na karunungan dahil nakakalamang sila sa mga kalaban. Marami na sa mga ito ang kanilang napaslang. May mga kasamahan din silang may mga tama na at ang iba ay wala na ring buhay. Ngunit bilang lang ang mga ito kumpara sa mga kalaban. Halos dumanak na ang dugo sa panig ng mga ito at walang awa pa rin nila ang mga itong pinagtataga. Ang iba naman ay umatras sa takot nang makita na hindi sila tinatabla ng bala. Bunsyota! Iyan ang tawag ng mga ito sa kanila. Ibig sabihin ay mga halimaw sila. Ngunit wala silang pakialam kung halimaw man ang tingin ng mga ito sa kanila dahil mas halimaw ang mga banyagang ito kaysa sa kanila. Hindi sila mapipilitang pumatay kung hindi ang mga ito nagnanais na masakop ang buong bansa at hindi nang aabuso sa mga inosente. Wala ang mga itong awa at maging ang mga sanggol na madadaanan ay pinapaslang gamit ang mga patalim. Madalas ay bayoneta. Meron pa yung ihagis nilang sanggol sabay tusok nito. Tila mga laruan lamang ang mga sanggol kung ihagis ng mga ito sa itaas, sabay tusok ng bayoneta. Isa pa ito sa nagudyok sa mga katutubo para maging matapang at labanan na ang mga banyagang makasarili at walang puso. Habang sumusugod sila, ay ganoon din ang pag-atras ng mga kalaban. Sakay ng kanilang sasakyan, ay nagmadali ang mga itong makatakas. Hinayaan na lang din nilang makalayo ang mga ito. Hindi pa sila nakapagpahinga ng mabuti mula sa pananalakay ng mga ito noong nakaraan. Nang bumalik sila sa kuta, ay hangang-hanga ang kanilang mga kasamahan, lalo na si Mang Herme kay Lando. Mabuti ka pa, Lando. Kay bata mo pang nagkaroon ng lihim na karunungan. Ako dati ko pang pangarap na magkaroon ng ganyan. Kaso wala talaga akong lakas na loob. Maliban pa daw na hindi mawala ang hinanakit sa puso ko sa aking ama. Kaya siguro hindi ako binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganyan dahil sa kadagasan na rin ng aking puso. Wika nito. Hindi ka talaga magkakaroon ng matyaw-anting-anting kung may tinatago kang galit sa iyong puso, Mang Herme. Ang lihim na karunungan ay para sa may mga busilak na puso at walang ibang hangat, kundi ang tumulong sa mga kapwa natin na nangangailangan. Sabat ni Mang Paing. Itong mutya ng pangil ng kidlat, ginamit ko minsan sa sabong, ngunit bago pa man ay hiniling ko sa aking gabay na ako'y bigyan ng pagkakataon. Dahil ang panalo ko ay hindi sa pansariling interes lang. Nais kong tulungan ang aking buong pamilya na kapwa naghihirap sa buhay. Ayun, binigyan ako ng pagkakataon. Subalit kaakibat pa rin ang gulo kasi maraming inggit. Maraming nagtangka na makuha ang mutya na pagmamay-ari ko. Madalas pa ay mga nakakaangat sa buhay. Mabuti na lang at hindi hinayaan ng aking gabay na mawala sa akin ang mutya. Mahabang kwento pa ni Mang Paing. Matamang nakikinig sa Mang Hernan na halos katulad lang din ang kwento sa buhay ni Mang Paing. Tila na intriga rin si Lando sa narinig. Kung ganon ay maaari niyang gamitan ang libretang itim para yumaman. Sakaling matapos ang laban sa pagitan ng mga banyaga at mga katutubo, ay gagawin niya ang ginawa ni Mang Paing. Kung kaya't ito ay guminhawa sa buhay. Ngunit wala pa man ay nabasa na agad ni Diwatang Tiana ang kanyang isipan. Mula sa malayo ay nakita niya itong nakatayo at nakatingin sa kanya. Walang ibang sumagi sa utak niya kundi ang tanungin ito sa isang gabay. Nagmadali siyang lapitan ito. Nagpaalam siya sa kanyang mga kasama. Ang alibay niya ay tinatawag siya ng kalikasan. Nang makalapit na siya sa diwata, ay agad siyang pinangungunahan ito. Huwag mo nang ituloy ang balak mo, Lando. Binabalaan kita.
Hindi iyan katulad sa mga mutyang taglay ng mga kasama mo, Lando. Iyan ay libreta para sa kabutihang lahat. Bawal ang sugal, bisyo at pambababae. Kaya ng sabi ko sa iyo, mawawala ang bisa niyan at kusang mawala sa mga kamay mo. Bakit ang sa kanila pwede? Niyayamot niyang tanong. Kagaya ng sabi ko, iba ang taglay na kapangyarihan ng libreta. Mas makapangyarihan at nagtataglay ng mas maraming enerhiya. Gamitin mo na lamang sa panggagamot iyan pagdating ng araw. Mas marami ang hahanga at makakilala sa iyo. Maging ang malayong dayo ay pilit kang hanapin para mahanap ang tunay na kagalingan sa kanilang iniindang sakit. Ila naliwanagan naman siya. Ayaw rin niyang mawala ito sa kanya dahil naging interesado rin siya sa sinasabi nitong makatulong sa iba sa pamamagitan ng panggagamot. Malaking bagay na iyon kapag may buhay siyang naisalba. Higit sa anumang yaman ng buhay, kaya mas mahalaga ito. Mahal na Diwatang Tiana, salamat sa bagay na ito. Salamat at ako ang napili mong bigyan ng libreta. Ngayon alam ko na ang aking nais. Iyon ay ang makatulong sa aking kapwa. Ngumiti ang diwata. Noon pa man ay nabasa na nito ang kanyang puso. Kaya nga siya ang pinili nitong bigyan ng anting-anting na ito. Biglang nagliwanag ang dulong daliri ng diwata. Itinoon iyon sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang napakalakas na enerhiya na dumadaloy mula sa daliri nito patungo sa buong katawan niya. Mahal na Diwatang Tiana, bakit parang may nag-iba sa aking katawan? Tanong niya. Tinagdagan ko lang ang lakas ng kapangyarihan na mayroon ka. Sa pagkakataong ito, hindi na nakasalalay sa iyong hawak na libreta, kundi sa pisikal mong katawan. Ako na rin ang iyong maging gabay sakaling magsimula ang iyong misyon. Litanya nito. Sobrang nagpasalamat siya sa diwata. Inawag siya ng kanyang kasamahan dahil kailangan na nilang kumain. Naputol ang kanilang pag-uusap dahil nagpaalam na siya dito. Simula ngayon, hindi na ako mawawala sa tabi mo, Lando. Kasama ng libreta ay kami ang magiging kakampi mo sa lahat ng iyong misyon. Wika ng diwata. Ibig sabihin, sasama ka sa akin sa lahat ng oras. Kahit saan ako pupunta. Oo, kaya kahit kakain ka, sasama ako. Dahil kasalo mo rin kami sa kainan. Hindi mo ako pwedeng gutumin. Nito. Natawa siya sa sinabi nito, ngunit nananatili itong seryoso. Habang papalapit siya sa mga kasamahan, ay nakasunod nga ito sa kanya. Pwede mo nga pala akong kausapin gamit ang utak, Lando. Konektado na ako sa iyo. Biglang wika nito. Talaga? Sige mahal na diwata. Ayos yan. Wika niya. Tumahimik na siya nang malapit na siya sa kanyang mga kasamahan. Baka mapagkamalan siyang baliw na mga ito. Sinalubong siya ni Shirley, bit-bit ang pinggan, na may lamang kanin at ulam. Lando, kumain ka na. Ito, may kinuha akong pagkain para sa iyo. Wika nito sabay abot sa kanya ng plato na may lamang pagkain. May paganyan pa oh. Naku, tiyak naman na may gusto sa iyo ang babaeng iyan. Saad ng diwata na naririnig lamang niya sa kanyang utak. Sobra siyang natuwa dahil pwede niya itong kausapin gamit ang utak. Ito naman, parang binigyan lang ako ng pagkain. Sagot niya sa utak lang din. Alam ko na yan, Lando. Ikaw din naman. Nababasa ko na may gusto ka sa babaeng iyan. Wala. Naawa lang naman ako sa kanya. Iyan talagang simula. Diyan nabubuo ang pag-ibig. Sagot ng diwata.
Hindi siya naimik. Bigla siyang napaisip sa sinabi nito. Lando, bakit ang lalim naman yata ng iniisip mo? Pugaw ni Shirley sa kanya nang makitang kanina pa ito pangiti-ngiti habang nakatulala. Wala. Salamat ito, Shirley. Aniya lamang. Nagsimula na siyang kumain nang biglang humarap sa kanya si Diwatang Tiana. Nagsimula na rin itong kumain at kagaya niya ay kinakamay din ito ang kanin. Ngunit napangiti siya nang makitang mas mabilis pa itong kumain sa kanya. Ang takaw mo naman, Diwatang Tiana. Inunguya mo pa ba ang kinakain mo? Tanong niya sa utak pa rin. Kung ako lang ang masusunod, kulang sa akin ng 3 plato ng kanin. Napatawa si Lando na siyang ipinagtataka ng lahat kasama si Shirley. Nipangiti na rin ang mga ito sa kanya. Si Mang Jeremy ang pumuna sa kanya. Kanina ko pa napapansin na may kakaiba sa iyo, Lando. Hindi ka naman ba yata nalipasan ng gutom? Mang Jeremy naman, may naalala lang po ako. Mabilis na sagot niya. Tinawanan siya ng mga kasamahan. Si Mang Panging ay pinunang tungkol sa kanila ni Shirley. Ganyan talaga kapag nagsimula ng tumibok ang puso. Huli mo na malayang nakangiti ka na pala sa kawalan. Hindi ganoon yun, Man Paing. Kaya talaga, wala na kayong ibang nakita kundi ako. Tinawanan lamang siya ng mga ito, habang si Shirley ay pinamulahan ng mukha. Alam niyang nahihiya rin ito sa tudyo ng mga kasamahan. Pagkatapos nilang kumain, ay balak sana nila na mamahinga. Ngunit malayo pa lang, ay rinig na nilang paparating na sasakyan ng mga kalaban. Kalaban na naman. Natunto ng mga ito ang kanilang kuta. Wala silang magagawa kundi ang lumaban. Hiningi ni Lando ang tulong mula sa Diwata. Agad naman itong lumitaw sa kanyang tabi. Nakipag-usap siya rito gamit lamang ang isipan. Huwag kang mag-alala, hindi namin kayo pababayaan. Anito. Namin? Ibig sabihin, may mga kasama ka pa? Gulat na tanong niya. Ang mga kasamahan mong si Mang Paeng at Mang Hernan ay may kasamang gabay rin na may matataas na kapangyarihan kagaya mo. Yung paangil ng kidlat at ipo-ipo na taglay nila ay may nagbabantay na gabay na kailangan nilang alagaan at pakainin o dasalan ng salitang Latin. Mahabang kwento nito. Mayroon? Hindi ko naman sila nakikitang may kausap. Dahil katulad mo, nakikipag-usap din sila sa isa't isa gamit ang isipan. At ang mga gabay nila ay kasama namin sa kabilang dimensyon. Nandito kami para tumulong. Nagpasalamat siya sa Diwata dahil siya ang napili nito para bigyan ng kakaibang kakayahan at lakas. Bakit pag sinabing Diwata, iba ang nasa isip ko? Pili lang ang katulad mong may kakayahan na ganito, kaya gamitin niyo sa kabutihan ang bagay na ibinigay sa inyo, Lando. Lagi kong inuulit sa iyo, ang paggamit nito sa masasamang paraan ay may balik sa iyo o sa pamilya mo. Hindi mo magugustuhan ang karma na ibabalik sa iyo sakaling gagamitin mo ito sa masama. Mahabang paalala pa rin ng Diwata. Lagi kong tatandaan, mahal na Diwata. Aniya lamang. Habang papalapit ang kalaban, ay walang humpay ang kanilang ginagawang pagpapaputok sa mga ito. Si Mang Hernan, Mang Paeng at siya mismo ang siyang umarap sa mga kalaban. Nasa likod lang nila ang mga kasamahan, ngunit hindi pa rin maiwasang ilan sa mga ito ay matamaan ng bala mula sa kalaban. Huwag kang panghinaan ng loob, Lando. Kunting mga araw na lang, susuko din iyang mga kalaban ninyo. Saad ng Diwata. Maraming mga kasamahan niya ang nasawi. At isa iyon sa nagpapahina ng kanyang kalooban.
Napakaramdam niya ay para sa sarili lamang niya ang kapangyarihan na taglay niya at hindi kayang tulungan ng iba. Ngunit kailangan pa rin niyang ituloy ang laban. Hindi man niya kayang iligtas ang kanyang mga kasamahan, kayang-kaya niyang bawasan ang mga kalaban. Napalapit siya sa isang kasamahan na akala niya ay nagkukubli lang ito dahil natatakot matamaan. Hindi man lang sinabi nito na may tama na pala ito ng bala. Nang mapansin niya na tila inaantok ito at gustong matulog, tsaka lang niya ito naisipang tanungin. Ayos ka lang Kuya Ismer, bakit parang inaantok ka na? Lando, may tama ako ng bala. Pagkasabi nito ay tsaka lang siya nataranta. Unang pumasok agad sa kanyang isipan ay ang diwata na siyang gabay niya. Diwatang Tiana, tulungan mo ko. Tawag niya rito gamit ang kanyang utak. Anong kailangan mo, Lando? Nandito lang ako sa paligid malapit sa iyo. Kung ganon, tulungan mo ko. Anong gagawin ko sa kasamahan kong si Kuya Ismer? Baka malala ang tama ng bala sa kanya. Subukan mong ilagay ang iyong kanang kamay sa kung saan banda ang may tama ng bala. Utos nito. Agad din niya iyong sinunod. Pagkatapos ay tinanong ang diwata kung ano ang susunod niyang gagawin. Inutosan siya nito na itapat ang kanang kamay niya sa bandang may tama ng bala. Pagkatapos ay may inuutos itong salitang Latin na kailangan niyang bigkasin. Pagkabukas niya ng kanyang mga mata, ay gano'n na lang ang kanyang pagkamangha nang makita niyang kahit kaunting dugo ay wala na siyang makita. Maging ang kaninang butas na damit ay naging buo muli. Lando, magaling na ang aking sugat. Nawala ang tama ng bala sa akin. Naghilom. Tuwang sigaw ni Kuya Esmer na tila walang may nangyari dito. Diretso itong tumayo at kinapa ang buong katawan. Napatalon ito sa tuwa na mapagtanto na wala ng kahit kaunting sakit ng katawan o maliit na sugat na iniinda. Anong kapangyarihan mayroon ka, Lando? Nakakagulat ka. Nito? Kuya Ismer, huwag mo naman ipagkalat sa iba ang nasaksihan mo. Pakiusap niya rito. Sige, Lando. Salamat talaga ng marami. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Nito? Walang anuman kuya. Sige na. Magpatuloy na tayo. Matatapos din lahat ng paghihirap ng ating lahi. Huwag tayong susuko. Aniya pa. Agad din itong kumapang palayo upang maghanap ng pwesto na maaaring pagkublihan upang masigurong ligtas ang sarili nito. Agad din niyang tinawag ang diwata sa kanyang isip upang magpasalamat sa tulong na ibinigay nito. Walang anuman, Lando. Para sa kabutihan, nasahan mong isang tawag mo lang ay nandyan agad ako. Napangiti siya matapos iyong sabihin ng diwata. Kahit sa kanyang sarili, hirap pa rin siyang maniwala na nangyayari ang ganong himala na pangyayari sa buhay niya. Sinong mag-aakala na ang katulad niyang ordinaryong tao ay biyayaan ng isang gabay na magbibigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Akala niya ay mananatiling lihim sa isang tao lang ang kakaibang taglay niya. Ngunit mapapasabak ulit siya sa paggamot sa isa pa niyang kasama dahil naliligo na rin ito sa sariling dugo. Sa pagkakataong iyon ay halata nang may tama ito. Dahil kulay puti ang suot nito at marami ang dugo ang damit. Kita kung gaano karami ang dugo na dumanak mula sa katawan nito. Nakakaalarma pa dahil nasa bandang dibdib nito ang tama.
Huwag kang gumalaw at huwag mong ipikit ang mga mata mo, Tikboy. Kung bahala sa'yo. Anya sa kasamahan niyang katulad niya ay binata din. Walang pag-alinlangan niyang tinawag sa kanyang isipan ang diwata. Hindi rin siya nabibigo dahil lagi itong nakaantabay para hintayin ang kanyang pagtawag tuwing nangangailangan siya ng tulong. Sobrang pasasalamat ng tao sa kanya, kagaya kay Kuya Ismer niya. Binalaan din niya ito na huwag sabihin sa iba ang nangyari at nais niya ay manatili itong lihim. Pagkawari niya ay isang panaginip lamang ang lahat. Hindi niya inasahan na ang pananakop ng mga banyagang Hapon ay may magandang bagay dinadala para sa buhay niya. Nadiscover niya na sa pamamagitan ng kanyang gabay na diwata ay maaari siyang makatulong sa kanyang kapwa. Kaya panalangin niya sana ay magwakas ng digmaan upang makaumpisa na ang lahat ng mga kanyang katutubo. Maraming ari-arian ang nawala, kabuhayan, bahay at buhay ang nawasak dahil sa sigalot at perwisyo ng mga dayuhan. Ngunit hindi natutulog ang nasa taas. Makalipas ang ilang buwan, ay nagising na lang sila na wala ng kalaban. Sumuko na ang mga ito, kaya nagbunyi ang buong hukbo. Sa wakas, makakabalik na tayo sa kanya-kanya nating pamilya. Naluluhang wika ni Kaherme. Maging ang iba ay halos ganon din ang reaksyon. Sobrang bangungot sa bawat isa ang kanilang mga naranasan. Halos lahat ay may kanya-kanyang kwento ng mapait na dinanas sa kamay ng mga dayuhan. Lahat ay nagumpisa sa simula. Kahit gaano kahirap ay tiniis ng lahat. Ang akala ni Lando ay normal na buhay pa rin ang kanyang kakaharapin. Hindi niya inaasahan na ang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay ay misyon na kailangan niyang yakapin hanggang sa kanyang pagtanda. Malalim na ang gabi noon nang magising siya sa ingay ng tawag mula sa kanilang bakuran. "Ano po ba yun, Mang Lucio? Halos maghahating gabi na. Bakit po kayo napasugod?" Tanong niya rito. Alam ko na magaling ka namang kagamot, Lando. Tulungan mo naman itong aking apo. Pagmamakaawa nito. "Po, hindi po ako manggagamot." Pero sinabi sa akin ni Isber, halos mamatay na siya noon dahil sa tama ng bala sa kanyang katawan. Ngunit niligtas mo pa rin siya. "Po," gulat na sambit niya. Sinabi na niya dito na sekreto lang ang lahat. Pero kasi Mang Lucio. Sige na, Lando. Parang awa mo na. Magagaya mo bang tignan ang anak ko sa ganitong sitwasyon? Napakabata pa niya at sobrang inosente sa mga bagay-bagay. Halos maiyak na ito sa pagmamakaawa. Kaya walang magawa si Lando kundi ang patuloyin na ito sa kanyang bahay. Nakabalot sa kumot ang bata, kaya hindi niya nakikita ang pagmumukha nito. Ngunit alam niya na inaapo ito naglagnat dahil nangangatog ang katawan nito sa ilalim ng kumot. Nang kanyang silipin na isang binatilyo na humaba ang muka na parang sa kabayo. Alam niya na hindi normal ang nangyayari dito. At alam din niya na hindi ordinaryong nilalang ang may gawa nito. Agad niyang tinawag ang diwata sa kanyang isipan. Agad din itong sumagot at ito na mismo ang nagkwento kung ano ang nangyari sa bata. Ito na rin ang kanyang sinalaysay sa ama ng binatilyo.
upang malaman nito kung ano ang pinaggagawa ng anak nito. Ang ingay kasi nitong anak mo, Mang Losyo. Bakit doon pa siya naglaro ng bola sa ilalim ng punong balete? Nagambala tuloy niya ang namamahinga doon na tikbalang. Ayan, mukhang napagtripan siyang gawin na ring tikbalang. Kwento niya sa ama. Sus, Ginoo. Totoo ba yan, Totoy? Tanong ni Mang Losyo sa anak. Opo, pa. Naglalaro lang naman ako ng bola doon. Tumawa lang ako kasi bigla kong naalala ang kasamahan kong sumalimplang kaninang umaga habang nagkagawan kami ng bola. Kwento ng binatilyo. Sa susunod, maging maingat kayo. Hindi lang tayong nabubuhay sa mundong ito. Hindi naman sila nananakit kung hindi mo sila gagambalain. Sige, halika dito at pagagalingin kita. Ngunit, bukas na bukas din ay mag-alay ka ng isang itim na manok doon sa mismong puno ng balete. Yun ay parang peace offering mo sa kanya upang hindi kanya babalikan pang muli. Paliwanag niya sa mag-ama. Nawala agad ang lagnat nito. Ayaw na rin nitong balutin ng kumot ang katawan. Nagreklamo din ito na gutom dahil hindi ito nagtanghalian at naghapunan. Gawa ng nangyari dito na hindi maipaliwanag ng simpleng tao lamang. Nagpaalam na ang mga ito at nagpasalamat din kaagad siya sa diwata. Hindi naman niya malalaman ang lahat iyon kung hindi sa ibinigay na impormasyon nito. Sinusunod lang niya kung ano ang sinasabi ng diwata dahil ito ang nakakaalam ng lahat ng totoong naganap at nangyayari sa kabilang dimensyon ng daigdig. Siya ay isa lang din sa instrumento upang makatulong sa mga taong naapektuhan ng mga masasamang gawain ng ibang elemento. Alam mo, Lando, hindi na mapipigilan ang pagkakilala sa iyo ng mga tao. Ito ang magiging misyon mo sa mundo hanggang sa pagtanda mo, ang maging isang albularyo. Wika ng diwata sa kanya. Napaisip siya ng matagal. Noon pa man ay namamangha siya sa mga matatandang may ganoong uri ng karunungan. Marahil ay naipamanifesto ng kanyang utak. Masaya rin siya kahit sa ganong paraan niya ito nakuha. Maraming hirap ang kanilang dinanas. At ngayon ay sunod-sunod na biyaya naman ang kanyang natatanggap. Salamat dito, mahal na diwata. Napagtanto kong ito ang gusto kong buhay, ang makatulong sa kapwa, lalo na sa mga nasa bingit na ng kamatayan. Tama iyan, Lando. Pero isa lang ang bilin ko sa iyo. Gamitin mo sa mabuting paraan ang lahat ng bigay sa iyo ng universo na to. Bilin ulit ng diwata. Oo naman, mahal na diwata. Lahat para sa kabutihan lamang. Mabuti. Tsaka mag-ingat ka dahil may mga taong naiinggit sa iyo. Balak nilang agawin ang angkin mong libreta. Lalo na at pareho pa kayo ng babae na pinagkaintrisan. Nabili ng diwata. Wala. Hindi pa ako interesado sa mga babae. Tanggi niya. Yan ang malaking kasinungalingan, Lando. Nakalimutan mo yata na nababasa ko yung utak mo. Kaya kung sakali mang gagawa ka ng maling desisyon, alalahanin mong konektado ang utak mo sa akin at oras na mag-isip ka ng mali, dudurugin ko iyang utak mo para hindi ka na makagawa pa ng masama. Prangka nitong wika. Kung saan pa napunta ang kanilang usapan, hanggang sa naisipan ng diwata, nayayain siyang maglakbay sa kabilang dimensyon ng daigdig.
Sa pagiging sabik niya na makita ang mundo nito, ay agad din siyang sumama. Doon niya napatunayan ang mga sabi-sabi na mga ninuno niya. Na sobrang ganda ng mundo sa kabilang dimensyon. Doon ay mapupuno ng positibong enerhiya ang iyong katauhan. Dahil sa kakaibang ambience at linis ng lugar. Sobrang sarap lasapin ang samyo ng hangin na pinaghalong bango ng dagat at mga namumukadkad na mga magkahalong makukulay na mga bulaklak. Hindi niya maipaliwanag ang eksaktong amoy ng paligid sa kabilang dimensyon. Basta isa lang ang kanyang masasabi. Sobrang linis ng lugar at napakaluntian ng buong paligid. Ang daming puno na hitik sa bunga at nakakaingan yung kainin. Ngunit kabilin-bilinan ng diwata na hindi siya pwedeng mamitas at kumain ng basta na lang. Itinuro sa kanyang isang puno na pwede siyang kumain. Ngunit pawang mga dahon lang din. Wala pa itong bunga. Ngunit kakaiba ang kulay nito. Medyo may kakapalan at nang sinubukan niyang kumagat dito ay natakam siya. Dahil sobrang linamnam ng lasa. Nagpang kumain siya ng mani na sobrang madagta. Ngunit triple ang linamnam. Naadik siya sa kakanguya nito. Ngunit hinayaan lang din siya ng diwata. Nagmistula siyang kalabaw na pinapahalab. Ngunit wala siyang pakialam dahil sobra siyang nasarapan sa lasa. Nang mauhaw siya ay tinuro lang din ng diwata ang napakalinis na batis. Sumandok siya roon gamit ang kanyang dalawang kamay. Maging ang tubig na inumin doon ay sobrang tamis at kailinis ng lasa. Hindi niya iyon natikman sa mundo ng mga tao. Kahit siyang batis at balon pa siya uminom, ay hindi niya mahilan tulad ang kakaibang sabor ng tubig sa kabilang dimensyon. Dinala siya ng diwata sa tirahan nito. Walang bahay na yari lamang sa simpleng bagay doon. Lahat ay konkreto, gawa sa bato at ginto. Wala ring mga supot at mga tuyong dahon na pakalat-kalat sa paligid. Na hindi mo kakitaan ng kahit kaunting alikabok ang lugar. Halos walang kapintasan, kaya inisip ni Lando na iyon na yata ang paraiso na sinasabi sa Biblia. Maraming ikwento sa kanyang diwata. May katatawanan, mayroon ding katatakutan. Ngunit tumigal ang kanilang usapan sa seryosong bagay. Napag-alaman ni Lando na hindi lang sa mundo ng mga tao ang may kahulugan. Dahil sa mundo rin ng mga ito ay mayroon ding alitan. Nagawa ng teritoryo at kaharian. Agawa ng kapangyarihan at pakikipag-alyansya upang mapalakas ang pamunuan. Sabi ng diwata, ay mas magulo pa sa kanilang mundo kung tutuusin. Kaya maraming mga katulad nila ang nasa mundo ng mga tao. May nagtatago lang, ngunit madalas ay nakasalamuhan na rin. Nagkukunwaring mga normal na tao upang matakasan ang kanilang magulong mundo. Ngunit ang iba naman ay nagmimisyon. Ang nais ay gumawa ng kabutihan, katulad na lang kay Diwatang Tiana. Kaligayahan ng iba ang tumulong sa hindi nila kaore. Ang gusto rin nila na makisalamuha sa katulad nating mga tao. Hindi na malayan ni Lando na napatagal na ang kanyang pamamasyal at pananatili sa kabilang dimensyon. Hindi sumagi sa isip niya na may isang inang nag-aalala sa kanya at mga kapatid na rin. Nalaman din ni Shirley ang kanyang pagkawala, kaya lubos din itong nag-aalala.
Nang mapagpasya niyang bumalik sa mundo ng mga tao, ay napagtanto niyang 5 araw siyang nananatili sa teritoryo ni Diwatang Tiana. Ang buong akala niya ay hindi siya umabot doon ng 1 araw. Napagtanto niyang napakabagal ng ikot ng mundo nila Diwatang Tiana. Naibsan lang ang pag-aalala ng kanyang ina sa kanya nang makita siyang nakatayo sa bakuran ng kanilang bahay. Lumapit ito at maluwaluhang nagtanong kung saan na naman siya nagpunta at 5 araw siyang nawawala. Kwento niya rito ang lahat. Mula pa noon, kahit anong kwento niya sa ina, ay naniniwala ito sa kanya. At sa pagkakataong ito, ay sobrang pangamba nito. Anak, kumain ka ba doon? Oo, Nay. Kahit dahon ng kahoy lang iyon, pero nako, sobrang sarap. Walang katulad sa mga prutas na dito sa atin, Nay. Naku, Lando, paano na yan? Baka kukunin ka nila at dalhin sa kanilang mundo. Halos maiyak na ito sa sobrang pag-aalala. Si Nanay talaga, hindi mangyayari yan. Dahil mahaba pa ang misyon ko dito sa ating mundo, Nay. Pagkasabi niya sa bagay na iyon, ay tsaka lang nito naalala ang kanilang panauhin na dayo pa mula sa kabilang bayan. Iyon din nga, kahapon pa itong panauhin natin galing sa kabilang bayan. Inintay kang dumating dahil naniniwala itong ikaw lang ang makapagpagaling sa kanyang anak. Uwi ka nito. Kahapon pa. Bakit di mo muna pinauwi, Nay? Ayaw ngang umuwi. Ilang araw nang maraming nagpunta dito para magpagamot pero wala ka. Nagtaka nga ako kung ano ang nangyari. Bigla ka na lang naging kilalang manggagamot. Namundo ka lang ng ilang buwan. Pagkababa mo, albularyo ka na. Akang tanong ng kanyang nanay. Hindi siya sumagot. Hindi rin niya sukat akalain na ipagkalat ng kanyang napagaling na kasamahan ang paggamot niya sa mga ito. Kaya ngayon, wala na siyang magawa pa, kundi ang yakapin na lang ang pagiging isang albularyo. Pagkapasok sa kanilang bahay, ay naabutan niya ang mag-ama. Nakahiga sa kama nila na gawa sa kawayan ang isang binatilyong lalaki. Halos buto at balat na lang ito. Umiksi rin ang mga paa at kamay na tila ba hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari dito. Diwatang Tiana, halika. Bisitahin mo itong pasyente ko. Sobrang kaawa-awa. Tawag niya sa Diwata gamit ang kanyang isipan. Hindi ako makakalabas ngayon sa aming mundo. Yung kanang kamay mo, itapat mo sa ulo ng pasyente mo. Utos nito. Na agad niya namang sinunod. Agad ding sinabi ng Diwata ang nangyari bago ito nangyari sa binatilyo. May malaking punso po ba sa likod ng inyong bahay, Mang Berto? Tanong niya sa ama ng binatilyo. Oo, Lando. Sagot nito. Nanuno kasi itong anak mong si Manuel. Bakit kasi umihi siya doon? Bakit mo naiihan ang punso, Manuel? Tanong niya sa binatilyo. Hindi naman po kasi ako naniniwala sa mga nuno. Wala naman akong nakita na katulad nila simula pagkabata ko. Iyan tayo eh. Sobrang tigas ng ulo mo. Kung kailan may mangyaring masama sa atin, tsaka lang tayo maniniwala. Ganito gawin niyo para gumaling na agad itong si Manuel. Anya. Anong gagawin namin, Lando? Tanong ni Mang Berto. Maghanap kayo ng 3 na itim na manok. Katayin niyo iyon. Ang dugo ay ipatak niyo sa mismong punso.
tsaka ialay nyo na rin ang kinatay nyong manok. Dapat sa araw ng Biyernes o di kaya Martes. Bilin niya sa mga ito. Tumango ang matanda, ngunit bago pa man umalis ang mag-ama, ay may inusal siyang panalangin sa binatilyo. At simula noon, ay tila gumaan bigla ang pagkaramdam ni Manuel. Nangalap agad ng itim na manok si Mang Berto. Sa paghangad na mapagaling agad ang anak. Sobrang saya niya dahil hindi siya nahirapan na makahanap at saktong kinabukasan ay araw ng Martes. 6:00 ng hapon ang katayin nito ang mga manok at wala itong itinira kahit isang patak. Gaya ng inahabilin ni Lando, inialay nito ang 3 manok sa gilid ng malaking punso. Kinabukasan, pagkagising ng mag-ama, ay pareho ang mga itong nasa paresa. Tila bangungot lang ang nangyari. Magaling na si Manuel. Normal na muli ang 2 paa nito, maging ang mga kamay. Napaluha sa tuwa ang binatilyo. Pumunta ito sa harap ng bunso at nagpasalamat sa mga nuno na nakatira doon. Simula noon ay naging maingat na ito sa mga bagay-bagay. Samantalang tuloy ang misyon ni Lando sa pagtulong sa mga nangangailangan. May sakit man o naabuso ng mga hindi normal na tao. Araw ng Linggo, ay nga ni Lando sa kanyang panggagamot. Naisipan niyang bisitahin si Shirley. Simula nung makauwi sila sa kanila mga kabahayan, ay ngayon pa lang niya naisipan na dalawin ito. May kailayuan din ang bahay nito sa kanila. Tampulan sila ng tukso noon. Ngunit hindi sumagi sa kanyang isip na magkaroon ng karelasyon. Naawa lang siya noon sa sitwasyon at nangyari sa dalaga. Marami ring dalaga na nagpapapansin sa kanya na kapitbahay nila. Ngunit wala sa kanila ang nakakuha ng kanyang atensyon. Si Shirley lang ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ngunit ayaw niyang aminin sa kanyang sarili na may gusto siya dito. Dahil pagiging kaibigan lang ang nais niya sa dalaga. Wala siyang balak mag-asawa dahil marami pa siyang pangarap para sa kanyang mga maliliit na kapatid. 4 pa ang mga ito na kanyang tinataguyod. Wala na ang kanyang ama at kapatid na dalaga na sana ay katuwang na niya sa pagtulong sa kanilang mga magulang. Dahil sa mga walang pusong banyaga na walang ibang ginawa kundi sirain ang buhay ng mga mamamayan. Pagdating niya sa bahay nila Shirley, ay saktong may panauhin ang dalaga. Pag-alaman niya na manliligaw ito ni Shirley. At ang ikinagulat niya ay nang malaman niya ito ay ang binatang niligtas niya noong nasa kalagitnaan sila ng laban. Ang kasama niya sa hukbo na si Tikboy. Nag-aalinlangan tuloy siyang tumuloy dahil nahihiya siya rito. Marami silang pinagsamahan kaya ayaw niyang makipagkompetensya pa dito. Hindi naman niya maikaala sa sarili na kaya siya naroon ay dahil balak niyang simulan ang pakipaglapit sa dalaga. Para kapag sigurado na siya, ay tsaka na niya simulan ang panliligaw. Ngunit malabong mangyari ang bagay na iyon. Dahil ayaw niyang makipagkompetensya sa kanyang kasamahan. Nahiya na rin siyang umuwi dahil nakita siya ng mga ito. Kaya dahilan na lamang niya ay napadaan lang. Sakto naman na may penta kasi sa kabilang baryo. Kaya iyon ang naging dahilan niya. Ilan ka pa natuto sa sabong? Napakabait mong bata. At walang bisyo. Balita na rin sa buong baryo ang galing mo sa panggagamot. Litanyang nakangiti ni Mang Isko.
ang ama ni Shirley. Biyudo na rin ito dahil biktima rin ng karahasan na mga banyaga ang asawa nito. Hindi siya makakabaw at pangiti-ngiti na lamang na sinusulyapan si Tikboy. Inakala ng ito ang nagkwento sa mga ito. Hindi talaga ako nagsasabong mangisko. Namimiss ko lang ang piyestahan, kaya bala ko mamamasya lang saglit. Palusot pa niya. Naaaliw siya sa pakikipagkwentuhan dito. Kaya hindi niya namalayan na lumapit sa kanila si Shirley. Napadalaw ka, Lando? Tanong ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit biglang naging mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naninibago siya sa kanyang sarili. Halos ayaw pa niyang harapin ang dalaga dahil bigla siyang nakaramdam ng hiya. Kumusta Shirley? Napadaan lang ako. May pupuntahan kasi ako sa kabilang baryo. Niya habang kamot ang ulo. Kumusta ka na ngayon, Lando? Matagal din tayong di nagkita. Pero balita ko na wala ka raw ng ilang araw. Dinala ka daw ng nobya mong engkantada sa kanilang mundo? Nakakangiting wika rin ni Tikboy na nasa likuran lang ni Shirley. Hindi totoo yan. Saan naman galing ang balitang yan? Niya. Nagulat siya sa sinabi ng binata. Hindi niya inaasahan na ganoon ang kumalat na balita. Sumobra sa laman. Kailan naman siya nagkaroon ng nobyang engkantada? Nailing na lamang siya at di alam kung ano ang magiging reaksyon. Kaya pala naging albularyo ka. Ang engkantada ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para manggamot. Ang swerte mo, Lando. Wika pa rin ni Tikboy. Tinignan niya ito na masama. Pinahiwatig niya rito na hindi niya gusto ang lumalabas sa bibig nito. Tila nakaintindi naman ito at biglang natahimik. Imbis na siyang magpaalam ay nauna pa ito sa kanya. Pasensya ka na talaga, Shirley. Babalik na lang ako sa ibang araw. Paalam nito sa dalaga. Nako, Tikboy, kahit wag ka nang bumalik. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Hindi kita gusto. At tigil-tigilan mo na ang pagdadala mo ng mga kung ano-ano dito sa amin. Prangkang wika ni Shirley. Walatang napahiya ito, ngunit pinilit pa ring nakangiti bago tuluyang tumalikod. Nagpaalam rin si Mang Isko dahil kukunin na nito sa parang ang pinapahalab na kalabaw. Naiwan silang dalawa ni Shirley, kaya hindi niya nagawang magpaalam para pumunta sa Pintakasi. Wala rin siyang balak na pumunta at alibay lang iyon, kaya lihim rin siyang natuwa sa pag-alis ng binata. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng maging pag-usapan nila ng dalaga. Subalit ito na mismo ang naunang kumibo sa kanya. Hindi ko akalaing dadalaw ka dito sa amin, Lando. Akala ko talaga nakalimutan mo na ako. Simula ni Shirley. Tila nahihiya pa itong magtanong at may paipit pa ng buhok sa tenga nito. Sabay himas na mga paa gamit ang dalawang kamay. Halatang hindi rin ito komportable. Nako, bakit naman kita makalimutan? Talagang abala lang ako. Sus, sabihin mo abala ka sa nobya mong engkantada. Baka pagsilosan ako nun ha. Baka gawin pa akong palaka. Kawawa naman ako. Biro nito. Napangiti na lamang siya habang nakatingin sa dalaga. Hindi niya akalain sa kabila ng pagiging mahihain nito ay may tinatago rin itong kapilyahan. Matawa ka naman, Shirley. Walang engkantada ang papatol sa akin. Huwag kang makinig sa chismis. Chismis lang ba? Bakit ka nga ba nawala ng ilang araw? Tanong nito. Nabalitaan nito ang kanyang pagkawala
nung minsang sumama siya sa mundo nila Diwata at Tiana. Sa layo ng kanilang tahanan sa mga ito, ay hindi niya akalaing aabot pa sa mga ito ang balita. Ngunit sabi nga nila, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita, kaya hindi na siya dapat magtataka pa. Uso na pala marites noon. Tsaka ko nasasabihin, Shirley, masyadong personal ang bagay na yan. Formal na sagot niya rito. Umango lamang ito. Tila ba nagsiselos? Ngunit pilit na kinukubli. Naganap ito ng ibang pwedeng mapag-usapan. Kung saan sana pupunta ang kanilang pag-uusap. Hanggang sa naging komportable na siya nakaharap ito. Umabot ang kanilang kwentuhan sa nakaraan. Hanggang sa hindi na namalayan ni Lando na ginabi na siyang masyado sa bahay ng dalaga. Kung hindi pa nagpahiwatig si Mang Isko na kailangan na nitong magpahinga, ay tila wala pa siyang balak na umalis sa bahay ng mga ito. Pasensya na po, Mang Isko. Napasarap ang usapan namin ni Shirley. Hindi ko tuloy namalayan na napalalim na pala ang gabi. Hinging paumanhin niya sa ama ng dalaga. Wala namang problema, Lando. Ramdam ko na mabuti kang tao. Hindi na rin lingid sa iyo ang pinagdadaanan ni Shirley sa kamay ng mga banyaga, hindi ba? Tanong pa ng matanda. Huwag mo nang ipaalala pa kay Shirley ang mga bagay na iyan, Mang Isko. Tulungan na lang natin siyang makalimutan ng bangungot na nakaraan. Saway niya sa matanda. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Lando. Sana ikaw na lang ang magiging asawa ni Shirley. Depende po kay Shirley, Mang Isko. Hintayin ko ang magiging desisyon niya. Magpapaalam na po ako ng tuluyan, Mang Isko, para naman makapagpahinga ka. Alam ko kasi na maaga ka laging nagpupunta sa iyong sakahan. Aniya. At tuluyan ang tinalakuran ang matanda. Magandang naging pakaramdam niya. Pasipol-sipol pa siya habang naglalakad pa uwi. Pakaramdam niya ay naging kumpleto ang araw niya. Dahil nakausap niya ng matagal ang dalaga. Hindi niya akalaing ganoon ang kanyang mararamdaman. Hindi naman talaga niya binalak na ligawan agad ang dalaga. Gusto muna niya itong kilalanin ng lubusan. Ngunit pakaramdam niya ay hindi niya dapat pang patagalin kung balak talaga niyang ligawan si Shirley. Noong nasa bundok pa sila, naramdam niya niyang may lihim na pagtingin sa kanya ang dalaga. Iyon nga lang, ay kailangan pa niyang mag-focus sa misyon. Iyon ay ang maubos na ang kanilang mga kalaban at tuluyan ng sumuko. Upang sila rin ay makauwi na sa kanilang mga bahay. Ngunit inaalala rin niya si Tikboy. At paano ay ayaw niyang makasakit ng damdamin ng kanyang kapwa. Lalo na at may pinagsamahan sila ng lalaking magiging karibal niya kay Shirley sa huli. Gitnaan ang kanyang paglalakad. Ang tila may maramdaman siyang kakaiba. Pakaramdam niya, may mga mata na nakamasid sa kanya. Inisip na lamang niya na si Diwatang Tiana ito. Baka gusto rin itong makibalita tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Napangiti na lamang siya. Kaya sa anong aspeto ay laging nakadikit ang kanyang gabay na diwata. Hinayaan na lamang niya ito. Ayaw muna niya itong kausap dahil nasisira ang kanyang masayang guni-guni kasama si Shirley. Inabutan siya ng gabi at mabuti na lang ay maliwanag ang buwan kaya hindi siya nahirapan sa paglalakad sa daan. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay diretso siya sa kanilang kubo, kung saan siya madalas nakatambay para manggamot. Dinukot niya ang kanyang libreta at inilagay sa maliit na altar. Pagkatapos ay nagdasal bago matulog. Iidlip lang sana siya
Ngunit dahil sa pagod ay umaga na siyang nagising. Hindi siya naghapunan kaya maaga din siyang nagutom. Naadatnan niya ang kanyang nanay na nagpapakulo ng tubig sa kanilang kusina, kaya nakikape na rin siya. Pagkatapos magkape, ay balik ulit siya sa kubo upang mag-alay ng dasal para sa kanyang libreta. Ngunit nang kapain niya ito sa altar, ay hindi na niya mahanap. Nasaan na ba ang libreta ko? Ilalagay ko lang kanina. Tanong niya sa kanyang sarili. Sinindihan pa niya ang kanyang munting lampara upang makasiguro. Ngunit wala talaga roon ang libreta. Hindi niya mahanap kaya nag-alala siya ng gusto. Naisipan niyang baka binawi na iyon ng diwata. Tinawag niya ito gamit ang isipan upang kumpirmahin. Ngunit maging ito ay nagulat. Anong nawala at bakit sa akin mo hinahanap? Nasa pangangalabra mo ang libreta. Inis na sad nito. Nawala sa pinaglagyan ko. Akala ko naman binawi mo na. Nang walang dahilan at pasabi, hindi mangyari yan. Kung ganon, sinadyang nakawin ng libreta. Pero sino? Bakit? Tanong niya sa kanyang sarili. Hayaan mo na muna. Andyan lang yan. Kung hindi ibabalik ng kumuha ay siguradong mababaliw siya. Dahil hindi kakayanin ng utak niya ang kapangyarihan na taglay ng libreta. Saad ng diwata. Tumahan ang kanyang pag-aalala nang sabihin iyon ng diwata. May pag-asa pa na maibalik sa kanya ang libreta. Naghintay siya na may kusang magbalik ng libreta. Ngunit umabot na ng 3 araw ay wala pa rin. Hindi rin niya pwedeng hulaan na lang kung sino ang kumuha. Wala naman siyang naging kalaban. Wala rin siyang naisip na nagawa niya ng masama dahil ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kabutihan lamang. Huwag mo na masyado isipin lahat. Malalaman mo rin kung sino ang salarin. At paano? Hindi niya kakayanin ang kapangyarihan na nakapaloob sa libreta. Ikakabilaw niya ang sapilitang paggamit, lalo na at walang gabay na nagtuturo sa kanya. Saan ang diwata? Kampante siya sa sinabi ng diwata. Naging panatag siya at naghintay na lamang na lumanta ng nagnakaw ng kanyang libreta. Lumipas na ang 1 linggo. Nag-aagaw ang dilim at liwanag. Sa madaling araw nang marinig niya ang boses ni Tikboy. Ang aga mo naman. Gulat na tanong niya rito. Sa unang pagkakataon ay bigla itong napunta sa kanilang bahay. Patawarin mo ko, Lando. Saan nito? Pumasok na agad sa kanyang utak na ito ang kumuha ng kanyang libreta. Sabihin mo, anong problema, Tikboy? Magpapagamot ka ba ulit? May sakit ka ba? Sunod-sunod na tanong niya rito. Hindi. Wala. May kasalanan ako sa iyo, Lando. Binala ko na maging kagaya mo. Ngunit hindi ko pala kaya. Paglalahad nito. Tawarin mo ko kung ninakaw ko ang iyong libreta, Lando. Dagdag pa nito. Bakit nga ba naisipan mong nakawin ang libreta? Dahil ang gusto mo rin maging manggagamot. Sana sinabi mo sa akin. Kasakaling magawan ko ng paraan. Naiinggit lang naman kasi ako sa iyo, Lando. Naging ikaw ang bukang bibig ni Shirley. Yung tipong ako ang nasa harap niya. Subalit puro pangalan mo ang lumalabas sa bibig niya. Ikaw lang ang mabuting tao sa paningin niya. Kaya naisipan ko na nakawin ang libreta sa pag-aakalang kaya ko rin na maging ikaw. Pero Lando, mali ako. Hindi pala ganon kadali. Pero bakit? Bakit parang walang kahirap-hirap sa iyo? Dahil sa akin talaga nakatadhana ang libretang itim na ito. Sa akin personal na inaabot ng may-ari.
At hindi simpleng tao lang ang totoong may-ari nito, Tikboy. Kung ganon, may kaparusahan pa ba akong matatanggap? Dahil sa ginawa ko, Lando? Nag-aalalang tanong nito. Nangingitim ang buong paligid ng mata nito. Halatang ilang araw na itong walang tulog. Hindi ko alam. Depende sa gabay ng libreta. Pero baka naman pwede kong mapakiusapan na patawarin kanya. Basta ipangako mo na huwag mo nang uulitin ang bagay na ito. Kahit na kanino man. Oo, Lando, pangako, hindi ko na uulitin pa ito. Dahil sa ipinangako nito, ay siya na mismo ang nakiusap sa diwata na huwag na itong parusahan dahil nagsisisi naman ito sa ginawa. Dahil sa isiniwalit nito tungkol kay Shirley, ay nagkaroon rin siya ng bigla ng interes na ligawan si Shirley. Hindi naman nang himasok sa kanyang buhay pag-ibig ng diwata na kanyang gabay. Kaya nang sagutin siya ni Shirley, ay naging maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Suportado din ni Shirley ang kanyang kakaibang angkin na kakayahan sa panggagamot ng mga may karamdaman. Nang pakasalan niya si Shirley, ay nagkaroon sila ng anak. Lando, turuan mo ng magandang asal ang bata. Siya ang magiging tagapagmana ng libreta. Siya ang sasalo sa akin. Ako rin ang magiging gabay niya. Oras na lisanin mo na ang mundo dahil tapos na ang misyon mo. Pahayag sa kanya ng diwata. Ilaga, diwatang tiyana. Kung ganun ay magandang bagay ito dahil may maiiwanan akong legasiya sa aking pamilya. Magpapatuloy lang itong pasalin-salin sa aking lahi. Masayang litanya ni Mang Lando. Parang ganun na rin, Lando. Pero depende pa rin kung sa susunod pang mga henerasyon ay aalagaan pa rin nila ang libreta. Dahil kung hindi, sabay kaming mawawala ng libreta sa landas ng inyong lahi. Uwi ka nito. Nang lumaki ang anak niyang si Elpidio, ay hinubog niya ito bilang mabuting bata. Hanggang sa lumaki ito at magbibinata na. Masasabi niyang mana sa kanya ang ugali nito. Seryoso sa lahat ng bagay at isip matanda sa lahat ng mga bagay. Labis niya iyong ikinatuwa. Napalaki niyang mabuting tao ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. May 3 kapatid din itong mga babae at kagaya nito ay mababait din. Iba-iba sila ng katangian, ngunit masasabi niyang maganda pa rin yung pagpapalaki nilang mag-asawa sa kanilang 4 na anak dahil sa kabuuan. Ay iisang ugali ang mga ito at iyon ay ang mapagmahal at marespeto sa kapwa at sa kanila na rin na mga magulang na mga ito. Sadyang itinadhana ang kanilang angkan para makatulong sa ibang tao, lalo na sa mga mahihirap. Sadyang may mga pangyayari sa buhay na kay hirap ipaliwanag at lalong kay hirap paniwalaan, lalo na sa mga ordinaryong tao na walang kakayahan na maramdaman o makita ang nakakasalamuhang nilalang mula sa ibang dimensyon ng daigdig. Ikaw, kaibigan, naniniwala ka ba sa ibang nilalang? At ang malaking katanungan ngayon, gusto niyo ba ang kwento ni Master Elpidio? Comment nga ako. Magkape ka muna.